Isa sa mga pwedeng pagkakitaan ngayong 2025 ay tinatawag na e-book at ituturo ko sa iyo ang madaling paraan para magawa mo ito. By the way, my name is Delcan Anthony, published author, radio DJ, and two-time author of the year nominee. Hi! Kung pinanood mo itong video na ito, nabanggit ko dito na isa ang e-book sa mga tinatawag na digital products na pwede mong ibenta pagkakitaan sa panahon ngayon. Why? Kasi we are living in the information era. At kagaya mo na nag-research ng anong mga pwedeng pagkakitaan, ganyan, habang nasa bahay lang o kaya paano pagkakitaan ng mga sinusulat ko or paano pagkakitaan this and that. Kagaya mo, may mga tao nagre-research ng mga sagot sa kanilang mga tanong and you can be their expert. Halimbawa, expert ka sa relationship, ganyan, pwede mong gawing ebook yon. Or kung expert ka naman sa motivation, pwede mong gawing ebook yon. Or expert ka sa pagbibenta, expert ka sa sales, expert ka sa marketing, pwede mong gawing ebook yon, pwede mong ibenta sa mga taong naghahanap ng expert about that topic. And kung ang problema mo naman ay hindi mo alam kung paano mo isusulat yung book. Kasi mahirap magsulat ng book hindi siya simple, you know. So, kung ang problema mo ay hindi mo alam kung paano siya buuin, ano yung per chapter na isusulat mo, anong topic yung pag-uusapan mo doon, di ba? Tungkol saan yung isusulat mo and all, hindi mo kailangan mahirapan. Because ituturo ko sa iyo kung paano ang madaling paraan para isulat, para buuin, para i-outline yung ebook na gusto mong isulat para mapadali ka. Let's go. Okay. So, gagamitin natin ang AI, ChatGPT. Para sa mga sensitive sa AI dyan, huwag kayong maging sensitive sa AI. AI ay parte na ngayon ng ating system. Diba? And AI is a tool that you can use actually. So, meron tayo mga merong responsible way ng paggamit ng AI at merong irresponsible way na paggamit ng AI. And ang gusto nating gawin nyo, gusto nating ituro is yung responsible way ng paggamit ng artificial intelligence kagaya ng ChatGPT. So, we're going to use a prompt para isulat yung book nyo. Now, for me, I'm going to use this prompt. I'm going to include the prompt na gagamitin natin sa description para yun na lang din ang gamitin nyo. So, halimbawa, I'm writing a book about writing a novel na mabilis and efficient. Ganyan. So, I'm going to, I'm writing a book about writing a novel fast and efficiently. Write me a book outline with 10 chapters. Chapters are counted with integers. Topics are bullet points under the chapter topic. Each chapter has 3 topics. So per chapter, ang ibibigay sa'yo ni GPT is may 3 topic na pwede mong pag-usapan. You know? So, let's try. Bam. Okay, so yan. So, ginagawa na ni ChatGPT yung outline nung book na susulat mo. So, we have already 10 chapters. If hindi ka satisfied dun sa chapter title, hindi ka satisfied dun sa what do you call this, the topic na sinulat sa'yo ni ChatGPT, you can correct ChatGPT by simply typing kay ChatGPT. Diba? Kausapin mo siya. You can do that. So, halimbawa, gustuhan mo na yung chapter. Halimbawa, this. Getting started, the mindset of fast writer. Okay, you will type in another prompt. So, we're going to use this next prompt. Wait. This one. Yan, we're going to use this. I'm writing a book chapter named Getting Started, the mindset of a fast writer. This one. In my book, Write Like Crazy. Blah, blah, blah. This is the title of the book. Say may naisip kang title ng book, include it here. The subtopic is, this one. We're going to copy this. Or you copy just one first. Okay. The first topic. And bam. And, okay. So, yan, may tinype na si ChatGPT for you. Now, what you're going to do here is not simply copy this and ilagay sa book mo. This is just a guide. Yun, ikaw pa rin yung magsusulat nung pinakang topic because you are the expert. Diba? So, ito lang yung guide mo. So, from here, i-expand mo na itong idea, itong topic, doon sa expertise mo.
Di ba? The way you talk, the way you know how to talk about the topic. Because you are the expert, not GPT. GPT is a tool. Okay? So, well, actually, that's just it. Repeat. Repeat na lang siya. So, just going to copy this again. Paste it here. Choose the next topic. Replace the chapter topic. Oh no, rather the subtopic. Bam. Again, this is the base, and then you can just expound, diba? Or you can rewrite, or this is just the idea. Itong ibibigay sa ChatGPT is just the idea. Ikaw yung magpupuno ng idea, ikaw yung magpupuno ng book. So this way, mapapadali lang yung process mo ng pagsusulat because you already have the outline and you have the idea ng kung saan mo gustong dalhin yung usapan, diba? So ganun kadali ngayon gumawa ng ebook, gumawa ng something na pwede mong ibenta online. So, why is this bebenta? Because may mga tao na nagre-research na paano mapadali ang pagsusulat. 'Di ba? May mga tao na nagre-research about that, and kapag nag-research sila diyan, lumabas yung book mo sa tinype nila, they might buy. Or you can just, direct sell, you can post sa mga Facebook groups. But a warning sa ating mga manonood. This is a warning ha. Do not let GPT write for you. Ito yung mistakes na nakikita ko ng mga gumagamit ng ChatGPT, yung mga na-introduce na sa ChatGPT. This is the mistake na nakikita ko. They let GPT write for them. Kung ano na ilabas si GPT, that's it. Wala nang binabago and all. 'Di ba? Ang AI ay isang tool. Okay? So, ikaw pa rin yung writer. And tutulungan ka lang ng AI para mapadali yung trabaho. Hindi siya yung gagawa ng trabaho for you. Okay? Ikaw pa rin yung gagawa ng work. Alright? Also, ikaw yung expert doon sa subject. Ikaw yung expert doon sa topic, doon sa sinusulat mo. You are the expert doon sa sinusulat mo. Ha? Ng ebook na gusto mong ibenta, you are the expert, not GPT. Ikaw yung expert na hinahanap ng mga tao. So, use AI para lang padaliin yung work. So for the next question, saan mo pwedeng ibenta itong mga ebook na ito? Diba? Itong mga digital products na to. Pwede mo siyang gawing direct selling. What is direct selling? Okay, mag-chat ka doon sa mga taong sa tingin mo is kailangan mabasa yung book mo. So, i-introduce mo sa kanila na meron kang book. You can do that, direct selling. And then ipasa mo yung PDF copy sa kanila. You can upload your PDF copy, your ebook sa Rocket PH. And then pwede mong yung postings mo, yung ads mo sa Facebook, kung ilalagay mo man siya as ads, pwede mong i-direct sila doon sa Rocket PH. Doon sila pupunta. Or you can post it sa Facebook groups. Halimbawa, ang sinusulat mong book is about relationship. So ilalagay mo siya doon sa ipopost mo siya doon sa mga confessions, 'di ba? Doon sa mga naghahanap ng advice about relationships. Doon mo i-post na merong book about that, about how to get a man attracted to you in 7 steps. Kunyari, ganun, 'di ba? Ipopost mo doon, and then nandun yung link nung rocket ship mo, nung Rocket PH mo, kung saan nakalagay doon yung ebook, di ba? So, ida-drive doon. Or, you can upload it sa Amazon. Because people do that sa Amazon kasi may mga nagsisold. Pero kung Tagalog yung yung gagawin mo, more like sa sa Rocket PH. Pero kung English naman, you can also upload it sa Amazon para doon mo ibenta. And then, you can also utilize Facebook groups, dun may i-post na meron kang ganitong book and that para makita ka ng mga tao. Or kung meron ka namang pera, kung medyo pinagpala ka sa bulsa, ganyan, you can utilize social media ads para i-promote yung book mo. That way, targeted yung yung mga binibentahan mo, yung target market mo, 'di ba? Nata-target mo talaga sila, and then sila yung makakita ng book na ginawa mo. Mas madali, 'di ba? Kasi target market mo na eh. Pero again, kung wala, kasi gagastos ka doon kung wala ka namang panggas, kasi nga 'di ba? Ang hinahanap natin dito ay yung pagkakakitaan ng wala kang ilalabas gaano. So you can still do organic marketing, no? Pwede ka pa rin mag-post sa mga ganyan, use TikTok, use Facebook, use YouTube Shorts, ganyan, Reels.
you can do that, 'di ba? Diskarte mo na 'yun. And also, isa sa pinaka-importante dito sa ebook na to is ang title ng ebook mo. Pero paano ang tamang pagta-title sa ebook? That's a topic for another video. Like this video if may natutunan ka, subscribe for more video, and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video. Yun lang.